Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay mas matinding paksa ang ating tatalakayin po ngayon. At ito po ay may kinalaman sa binyag. Ano po ba yung mga lihim na bagay na hindi pa natin nalalaman hinggil sa aral ng binyag? Kaya po subaybayan po natin ito pong mga bagay na maaaring hindi pa natin nalalaman tungkol sa bagay na ito. Atin yung subaybayan mula sa pasimula hanggang matapos upang makita natin ang mga katotohanan na dapat natin malaman sa panahon ngayon. Ang paksa po natin ngayon ay hinggil sa reforma sa binyag. Ano ang sabi ni Jesus hinggil sa binyag o sa bautismo? Ito po ay tayo po ay nasa itanong mo at sasagutin ng salita ng Panginoon. May nagtanong po sa atin, okay lang po ba magbinyag sa dagat, sa swimming pool, o sa drum? Ano po ba ang tamang paraan ng pagbibinyag? Gaano po ba kahalaga ang binyag ayon sa sabi ng Panginoon? Ito po ang sabi ng Panginoon. Ang katanungan po ay, bakit po mahalaga ang binyag? Una po, mahalaga po ang binyag dahil ito ay pagganap ng buong katwiran. Ang sabi sa atin sa Mateo 3:13-15, na magkagayoy na paraon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang sa bautismo niya. Tatapat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako ang iyong bautismuhan at ikaw ay ang naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayoy pinayagan niya siya. Kaya dito po ay ang ating Panginoong Jesus po ay nagpabautismo kay John the Baptist. At ang sabi niya ay, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. So malinaw po na ang binyag po ayon sa ating Panginoong Hesus ay pagganap ng buong katwiran. Ang pangalawa po ay mahalaga ang binyag sapagkat dumadalo ang heavenly trio sa okasyong ito. Ang sabi sa atin sa Bible Commentary Volume 6, 1025, at ito po ang pinakamahalagang dahilan kung bakit mahalaga ang binyag ay sapagkat dumadalo ang heavenly trio sa okasyong ito. Ang sabi sa atin, Bible Commentary Volume 6, 1075 at Manuscript 27, 1900, the Father, the Son, and the Holy Ghost, powers infinite and omniscient, receive those who truly enter into covenant relation with God. They are present at every baptism to receive the candidates who have renounced the world and have received Christ into the soul temple. These candidates have entered into the family of God, and their names are inscribed in the Lamb's Book of Life. Tingnan po natin sa Tagalog. Ang sabi po rito, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu, mga kapangyarihang walang hanggan at nakababatid o nakakaalam ng kalahat-lahatan, ay tinatanggap yaong mga tunay na pumapasok sa ugnayang pakikipagtipan sa Diyos. Sila ay dumadalo o presente sa bawat binyag upang tanggapin ang mga kandidato na nagtakwil sa sanlibutan at tinanggap si Kristo sa kaluluwang templo. Ang mga kandidatong ito ay pumasok sa sambahayan ng Diyos at ang kanilang mga pangalan ay iniukit o sinusulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So napakalino po na sa panahon po ng tinatawag na binyag, ang heavenly trio, ito po ay ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. The three highest powers in heaven, the three dignitaries in heaven,
ay dumadalo sa panahon ng tinatawag nating binyag. Kaya napaka kung bakit mahal ka pala ang binyag, sapagkat ang heavenly trio po ay dumadalo o presente sa bawat okasyon ng binyag. At ang sabi pa po sa atin, sa isang sulat po, sa manuscript 57, 1900, at ito po ay sa Bible Commentary, Volume 6, 1074, ang sabi po, "In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, man is laid in his watery grave, buried with Christ in baptism, and raised from the water to live the new life of loyalty to God. The three great powers in heaven are witnesses. They are invisible but present." Napakalino po ang binabanggit po rito. Sabi sa Tagalog po, "Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ang tao ay nilulubog sa libingan tubig at inililibing kay Kristo sa binyag at ibinabangon mula sa tubig upang mamuhay sa bagong buhay ng katapatan sa Diyos. Ang tatlong mga dakilang kapangyarihan sa langit," ito po ay sa English po ay the three great powers in heaven, ay mga saksi. Sila ay hindi nakikita, ngunit sila ay presente o narito o dumadalo sa ordinansa ng binyag. Napakamalaking pribilehiyo po na ang ating Panginoon, ang heavenly trio ay present. Isang malaking pribilehiyo na malaman na dumadalo pala ang heavenly trio sa seremonya ng binyag. Kaya pala ito ay tinawag na pinakasagrado at pinakamalagang ordinansya o palatuntunan, ayon po sa Child Guidance 499, sa dahilan sa presence ng heavenly trio. Kaya sabi sa atin sa manuscript volume 6, page 389, "There is to be the imprint of the threefold powers in the heavenly world. The three great and glorious heavenly characters are present on the occasion of baptism. All the human capabilities are to be henceforth consecrated powers to do service for God in representing the Father, the Son, and the Holy Ghost, upon whom they depend. All heaven is represented by these three in covenant relation with the new life." Napakatindi po ng mga pangusap na ito. Sa Tagalog po, ang sabi po sa atin, may tatak ng tatlong mga kapangyarihan ng mundo ng langit o yung tinatawag nating sansinukob. Ang tatlong dakila at maluwalhating mga individual ay presente o nariyan sa okasyon ng binyag. Lahat ng mga kakayahan ng tao ay dapat simula ngayon ay maitalagang mga kapangyarihan upang gumanap sa paglilingkod para sa Diyos. Sa pagkatawang sa Ama, Anak at Banal na Espiritu, kung saan sila ay nakadepende. Ang buong langit ay kinakatawanan ng tatlong ito sa ugnayang pakikipagtipan sa bagong buhay. Kaya napakaliwanag po na ang sabi po sa atin ay all heaven is represented by these three in covenant relation with the new life. Kaya napakaswerte po ng mga binabautismo sapagkat naroon dumadalo ang tinatawag nating heavenly trio o the threefold powers in the heavenly world o tinatawag na three great and glorious heavenly characters are present. Ito po ay ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Tatlo po sila. Hindi katulad ng paniniwala po ng ibang mga reformador na Father and Son only ang kanilang paniniwala. Yan po ay isang malaking kasinungalingan at malaking pandaraya ni Satanas. Kapag tayo maniwala po na Father and Son only, dito po napakalinaw ang mga quotation po sa atin. Ito po ay tinatawag na hindi Father and Son only, kundi threefold powers in the heavenly world. Three great and glorious heavenly characters are present. Ito po ay walang iba kundi the Father, the Son, and the Holy Ghost. Napakalino at napakarami pong mga sipi, mga quotation po
sa Spirit of Prophecy at saka sa mga sulat sa mga mensahe ni Johnson Waggoner ang idinidiin, ang binibigyan ng malaking pansin ang tinatawag natin the Heavenly Trio. At ang sabi pa po sa atin sa isang quotation po, ito po ay ang isa pa po sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang binyag. Ang sabi sa unang Pedro 3:21 ay mahalaga ang binyag dahil ito ay nagliligtas. Sabi po na ayon sa tunay na kahawig ngayong nagliligtas sa makatibigay ang bautismo. Unang Pedro 3:21. So malinaw po na ang bautismo po o ang binyag ay nagliligtas. At sa Counsels for the Church page 295, ang sabi po ay mahalaga ang binyag dahil ito ay tanda ng pagpasok sa kariyang espiritual ni Kristo. Ang sabi po ay ginawa ni Kristo ang binyag na tanda ng pagpasok sa kanyang kariyang espiritual. Ito pala kung nais natin na pumasok tayo sa kariyang ng ating Panginoong Hesus, o yung tinatawag na spiritual kingdom. Ang binyag pala ay tanda ng pagpasok sa kanyang kariyang spiritual. At ang sabi pa po sa atin ay mahalaga ang binyag dahil ito ay pangmadlang paghahayag na itinatakwil ang paglilingkod kay Satanas. Ang sabi sa atin sa Counsels for the Church page 295, baptism is a most solemn renunciation of the world. Those who are baptized in the threefold name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit, at the very entrance of their Christian life, declare publicly that they have forsaken the service of Satan and become members of the royal family, children of the heavenly King. They have obeyed the command, come out from among them, and be ye separate, and touch not the unclean. And to them is fulfilled the promise, I will receive you, and will be a father unto you, and he shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. 2 Corinthians 6:17-18. Kaya napaka malino po ang pagkakabagit po dito na ang binyag po ay pangmadlang paghahayag na ating itinatakwil ang paglilingkod kay Satanas. Kaya po ang dapat is ipasaisip sa mga bibinyagan na kapag sila po ibinyagan ay ito po ay isang pagpapahayag ng pagtakwil. Itinatakwil natin ang paglilingkod kay Satanas. At ito ay isang solemneng pagtakwil ng sanlibutan. At atin na pong pinababayaan ang paglingkod kay Satanas. At tayo ay mga kaanib na ng tinatawag na royal family. Yung children of the heavenly King. Kaanib ng royal family o sambayan ng makahari. At mga anak ng makalangit na hari o yung hari sa langit. At ang utos ay sa atin ay come out from among them. Umalis kayo sa kanila at humiwalay at huwag mipon ng mga maruming bagay. At sa kanila ay ang pangako ay natutupad. Ang sabi po, I will receive you. Tinatanggap ko kayo at maging ama ninyo. At kayo ay aking mga anak. Sabi ng makapangyarihang Diyos. Ang isa pa po ay mahalaga ang binyag dahil ito ay pangunang hakbang sa pagkahikayat. Ang sabi sa atin sa Evangelism 306, repentance, faith, and baptism are the requisite steps in conversion. Sa Tagalog po ang pagsisisi, pananampalataya at binyag ay mga pangunang mga hakbang sa pagkahikayat. Kaya yung palang tinatawag natin binyag ay prerequisite o requisite. Pangunang mga hakbang sa pagkahikayat. Evangelism page 306. At ang sabi pa po sa atin ay mahalaga ang binyag dahil ito ay paghahayag na ating tinatanggap ang paanyaya na lumabas mula sa kaharian ni Satanas. Bible Commentary Volume 6, 1075. Those who are baptized in the threefold name
of the Father, the Son, and the Holy Ghost at the very entrance of their Christian life, declare publicly that they have accepted the invitation, come out from among them and be separate, said the Lord, and touch not the unclean thing. Kaya po, malinaw po na yaong mga binabautismuhan sa triple name ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu sa pagpasok sa kanilang buhay Kristiyano ay inihayag nila sa madla na kanilang tinanggap ang imbitasyon, ang paanyaya na humiwalay mula sa kanila o lumabas mula sa kanila at humiwalay, sabi ng Panginoon, at huwag humipon ng mga maruming bagay. Isabihin, ito po ay, yung binyag pala ay inihayag natin na tayo ay nais nating humiwalay o lumabas mula sa kaharian ni Satanas. Na yung pong kaharian ni Satanas, ito po yung tinatawag nating Mystery Babylon, yung mahiwagang Babylonia. Yan po ang tinatawag nating kaharian ni Satanas. Pansinin po, ang binyag ay pagganap ng buong katwiran at dumadalo ang heavenly trio sa bawat okasyon ng binyag na ito. At ito ay napakalaking pribileyo para sa ating mga hamak na tao na agiw lang ang halaga. Ngunit, ang heavenly trio, ang the highest powers in heaven, ay dumadalo sa bawat okasyon ng binyag. Kaya ito po ay isang napakalaking pribileyo para sa ating mga hamak na tao na agiw lang ang halaga. Mahalaga din ang binyag dahil ito ay nagliligtas. Ito ay tanda ng pagpasok sa kahariang espiritual ni Kristo. Ito ay pangmadlang paghahayag na ating itinatakwil ang paglingkod kay Satanas. At ito ay pangunang hakbang sa pagkahikayat. Kaya sabi po sa atin, sa Mateo 6:33, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran. Sabi po, seek ye first the kingdom of God. Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran. At lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa atin. Bakit po dapat natin pag-aralan ang binyag? Ang sabi sa atin sa Counsels for the sa tinatawag na Child Guidance, page 499. Ang binyag ay ang pinakasagrado at pinakamahalagang ordinansya o palatuntunan at dapat mayroong lubos na pagkaunawa sa kahulugan nito. Ito ay nangangahulugang pagsisisi ng mga kasalanan at pagpasok sa bagong buhay kay Kristo Jesus. Napakahalaga pala po nito. Ang sabi po, ito po ay pinakasagrado at pinakamahalagang ordinansya o palatuntunan. At dapat mayroong lubos na pagkaunawa sa kahulugan nito. Ito ay nahulugang pagsisisi ng mga kasalanan at pagpasok sa bagong buhay kay Kristo Jesus. Ano po ang mga tagubilin ni Jesus singgil sa wastong pamamaraan ng binyag? Ang una po ay yung tinatawag nating lubog o immersion. At hindi po wisik o buhos na katulad ng nakikita natin sa panahon ngayon. Na karamihan po sa mga simbahan ngayon ay ang paraan ng kanilang pagbibinyag ay sa magitan ng wisik o kaya ay binubuhusan lang ng tubig. At yung sanggol pa ay hindi po yun. Ang sabi sa atin sa Mateo 3:16, at nang mabautismo si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. So pag umahon sa tubig, sabihin ito po ay lubog o tinatawag natin immersion o paglubog. Inilulubog ang tao sa tubig at inaahon po siya. Yan ang tinatawag nating immersion. At wala pong ulat sa Biblia na nagbinyag ang mga alagad sa pamagitan ng wisik o buhos at sa sanggol pa na wala pang kamuang-muang ay binibinyagan na po. Yan po ay wala po ulat sa banal na kasulatan. At yan po ay mga paraan ng binyag na salungat
sa kung ano ang sabi ng Panginoon. Napakalinaw po yan. At ang pangalawa po ay yung umaagos na ilog at umalinaw na lawa. Hanggat maari ang binyag ay dapat isagawa sa malinaw na lawa o umaagos na ilog at magaloob sa akusyong ito ng lahat ng pagpapahalaga at kataimtiman na madadala dito. Sa gawain ito ay madalas na dumadalo ang mga anghel ng Diyos. Testimony Volume 6, page 97. Ulitin po natin. Hanggat maaari, ang binyag ay dapat isagawa sa malinaw na lawa o umaagos na ilog. Napakalino po yan. Una, malinaw na lawa at o umaagos na ilog. At magaloob sa akusyong ito ng lahat ng pagpapahalaga at kataimtiman na madadalay dito. Sa gawain ito ay madalas na dumadalo ang mga anghel ng Diyos. Sumukod po sa heavenly trio ay dumadalo din pala yung mga anghel ng Diyos sa panahon po ng tinatawag nating ng okasyon ng binyag. At ang binyag po ay dapat ano po? Ang sabi po rito ay dapat isagawa po sa malinaw na lawa o umaagos na ilog. At atin pong pasinin po ito. Si Kristo po ay bininyagan sa ilog ng Jordan. Si Kristo ang ating ang ating sakdal na huwaran, Mateo 3:13. Si Pablo naman ay bininyagan sa ilog ng Damasco, Gawa 9:18, Bible Commentary Volume 6, 1058. Ang mga tao ay binautismo ni Juan sa ilog ng Enon, 1323, Desire of Ages 178 to 182. Walang ulat na nagbautismo si Juan o ang mga alagad sa dagat, sa drum o sa swimming pool. Kaya ang Panginoong Diyos po ay bininyagan sa ilog ng Jordan. Hindi siya bininyagan sa dagat ng Galilea o sa Dead Sea o sa swimming pool o sa drum. Si Kristo ang ating dakilang halimbawa. At wala din pong ulat na nagbautismo si Juan o ang mga alagad sa dagat, sa drum o sa swimming pool. Wala po yan. Yan po ay mga pamamaraan ng binyag na salungat sa sinasabi ng Panginoon. Ang nakalulungkot po ngayon, napakarami po ngayon, ay binabautismo nila. Ay doon sila nagbibinyag sa swimming pool o kaya sa drum o sa isang baptismal pool o sa dagat na hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na kahit isang text na nagbautismo o nagbinyag ang mga alagad o mga Kristiyano, mga sinuunang Kristiyano na nagbinyag sila sa drum, sa dagat o kaya sa isang baptismal pool o sa isang drum. Wala pong ganyang kahit isa. At hinahamon ko ang mga ministro na magpakita sila ng isang text sa banal na kasulatan na nagbinyag si Juan Bautista o ang mga alagad sa drum, sa swimming pool, sa baptismal pool o sa dagat. Malinaw po at sa banal na kasulatan po ang nakalagay po ay binautisman po sa ilog ng Jordan, sa ilog ng Enon, sa ilog ng Damasco, sa ilog po lahat. At walang ulat na nagbautismo sila sa ibang lugar, sa ibang uri ng paraan ng pagbibinyag. Kaya ang malinaw po ang binabanggit sa atin ng lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White, Testimony Volume 6, page 97, na ang sabi po, hanggat maari, ang binyag ay dapat isagawa sa malinaw na lawa o umaagos na ilog at magkaloob sa akusyong ito ng lahat ng pagpapahalaga at kataimtiman na madadala dito. Sa gawain ito ay madalas na dumadalo ang mga anghel ng Diyos. Ang isa pa po ay, ang binyag po ay dapat sa pangalan ni Jesus. Ayon sa Gawa 2:38,
Great Controversy 1888 edition page 6. O kaya ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito naman po ay sa Mateo 28:19. Testimony volume 698 at Counsels for the Church page 295. Una po ay sa pangalan ni Jesus. Yan po ay bababasa natin sa Gawa 2:38. Ang sabi po sa atin, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So malino po, una po ay pwede po na magbautismo sa pangalan ni Jesus. O kaya po ay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang sabi sa Mateo 28 verse 19, dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo 28 verse 19. At nakalulungkot nga po, meron pong ilang mga naniniwala sa Tunis, yung Father and Son only, na inaalis na nila itong Mateo 28:19. Na ito raw ay hindi raw ito kasama sa banal na kasulatan. Nagkakamali po sila. Napakaraming beses na ginamit pong tekstong ito ng lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White. Ginamit niya yung Mateo 28 verse 19 at ng lingkod ng Panginoon na si Johnson Waggoner. At ito pong teksto pong ito ay napakalaga, lalo na sa tinatawag nating pagbibinyag. Kaya nga sabi po dito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tatlo po yan. Ang tinatawag po yan ay Heavenly Trio. Napakalaga po yan. At hindi po yan Tunis na Father and Son only. Hindi po. Ito po ay Heavenly Trio sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi po sa atin sa manuscript volume 7 267 by Ellen G. White, you are baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. You are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the three holiest beings in heaven who are able to keep you from falling. Napakaliwanag po yun. Na ang sabi po sa Tagalog, kayo ay binibinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kayo ay ipinanganak sa Diyos at kayo ay nakatayo sa ilalim ng pahintulot at kapangyarihan ng tatlong pinakabanal na mga individual sa langit. Ito po yung tinatawag na three holiest beings in heaven na may kakayahan upang ingatan kayo na hindi nabubuwal. Napakalaga po yan. Makikita niyo po na tayo po ay kapag tayo ipinanganak sa Diyos, tayo po ay nakatayo sa ilalim ng pahintulot at kapangyarihan ng tatlong pinakabanal na mga individual sa langit na may kakayahan upang ingatan kayo na hindi nabubuhal. Napakagandang pangako po yan na binabanggit ng Heavenly Trio na siya mga ngalaga po sa atin at mag-iingat sa atin upang hindi tayo mabuwal. At ang sabi po sa atin sa manuscript 135, in whose name are we baptized? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, the three highest powers in the heavenly courts. Sa Tagalog po, kaninong pangalan kayo ay inabinyagan? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang tatlong pinakamataas na mga kapangyarihan sa mga korte sa langit. So sila pala ay nadon sa korte ng langit. Yung tatlo. Ito po yung Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang tatlong pinakamataas. Wala nang tataas po sa kanila. Ito na po yung pinakamataas. Tatlo po ang pinakamataas sa langit. Ang tawag po dito ay tatlong pinakamataas na mga kapangyarihan sa mga korte
sa langit. Walang iba kundi ang Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito pong ang tatlong pong ito ay tinatawag na tunay na Diyos. Sila po ang tunay na Diyos, itong tatlo pong ito. At sila ang pinakamataas na mga kapangyarihan sa mga korte sa langit. Napakaliwanag po yan sa manuscript 135. At ano naman po ang mga bibinyagan ay dapat po ay nakasuot ng dark color, baptismal robes at hindi po puti. Na katulad na nakikita po natin ngayon sa napakarami mga pagbibinyag na mga bulaang mga reliyon, mga bulaang mga iglesia, mga nabaksak na mga iglesia. At mga iglesyang tumalikod sa Panginoon. Karamihan sa kanilang pagbibinyag ay ang baptismal robe ay kulay puti. Hindi po yun ang mga sinasabi ng Panginoon. Unang Korinto 14:40 at saka Testimony Volume 6, 97 hanggang 98, ito pong sabi sa Testimony Volume 6, page 97. In every church, baptismal robe should be provided for the candidates. So dapat sa bawat iglesia ay merong baptismal robes na ginagamit para sa mga candidates. This should not be regarded as a needless outlay of means. It is one of the things required in obedience to the injunction, let all things be done decently and in order. Sabi sa unang Korinto 14, verse 40. At ang sabi po sa atin sa Testimony Volume 6, page 98, the robe should be made of substantial material, of some dark color. Nakalagay po, some dark color, that water will not endure. And they should be weighted at the bottom. So dapat mabigat sa baba. Let them be neat, well-shaped garments made after an approved pattern. Napakalino po yan. Testimony Volume 6, page 98. Kaya makikita niyo po dito ay yung baptismal robe po na pinapakita sa larawan ay yung dark color, baptismal robes. Yan po ang pinapahintulo. Yan po ang sangayon sa tuntunin ng Panginoon, the robes made of substantial material at saka dark baptismal dress or dark baptismal robe. At saan po dapat magbinyag? Sa umaagos na ilog o lawa. Nilinaw po yan, Testimony Volume 6, na kung magbabautismo agad pari ay dapat doon sa umaagos na ilog o malinis na lawa. Malinaw na lawa. At sabi po sa Testimony Volume 6, page 98, ang sabi po, ang binyag ay dapat solemne at may banal na impluensya. Ang sabi po, the one who administers the ordinance of baptism should seek to make it an occasion of solemn, sacred influence upon all spectators. Every ordinance of the church should be conducted as to be uplifting in its influence. Nothing is to be done made common or cheap or placed on the level with common things. So dapat maging solemne pala ang mga binyag at may banal na impluensya. Hindi dapat maggawa ng mga bagay na common o pakardiwan o kaya cheap or placed on the level with common things. Bakit po? Sapagkat sa panahon po na tinatawag nating okasyon ng binyag ay present o dumadalo ang heavenly trio. Nakakaya po kapag ang ating binyag po ay inilalagay lang sa isang pangkaraniwan o cheap sa level with the common things. Sapagkat very special ang ating mga bisita sa panahon ng binyag. Ang ating bisita yung pinakamataas, pinakamakapangyarihan. At ito po ay sila po yung tinatawag na the heavenly trio. Ang magiging bisita po natin sa panahon ng binyag. At hindi lamang po yun, kasama rin po ang mga anghel ng Panginoon na dumadalo kasama ng kanilang mga pinuno
yung heavenly trio, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi po dito sa Testimony Volume 698, ang binyag ay dapat isagawa na may mataas na paggalang at may sakdal na paghahanda. Ang ating mga iglesia ay nangangailangan na maturuan sa mas higit na pitagan at paggalang para sa sagradong paglilingkod ng Diyos. Testimony Volume 6, page 98 po yan. Ulitin po, ang binyag ay dapat isagawa na may mataas na paggalang at may sakdal na paghahanda. Ang ating mga iglesia ay nangangailangan ng maturuan sa mas higit na pitagan at paggalang para sa sagradong paglilingkod ng Diyos. At Testimony Volume 6, page 98, ang sabi po, everything connected with this holy ordinance or baptism should reveal as perfect a preparation as possible. Everything connected with this holy ordinance o yung baptism should reveal as perfect a preparation as possible. Sabi po sa atin, ang mga dapat binyagan ay yaong naunawaan ng kulugan ng pagkahikayat at binyag at yaong mga tunay na hikayahan. Ang sabi sa Child Guidance page 500, if you are satisfied that your children understand the meaning of conversion and baptism and are truly converted, let them be baptized. So dapat po yung mga babautismo, hindi yung mga napilitan lamang. Hindi yung mga napakiusapan lang para binyagan. Dapat makita sa kanila na naunawaan nila ang kahulugan ng pagkahikayat. Yung meaning of conversion and baptism and are truly converted. Dapat sila ay tunay na hikayat. At sila po ay napaibig sa ating Panginoong Jesucristo. At tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang mga puso. At nangangako sila na sila po ay aalis doon sa kaharian ni Satanas at maglilingkod at sila po ay magpapasakop ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa atin, ano po ba yung pagkahikayat? Ang sabi sa Acts of the Apostles 120, the conversion of soul is a striking evidence of the miraculous power of the Holy Spirit to convict men of sin. Napakatindi po ito. And one of the strongest evidences of true conversion is love to God and man. Ito po yung obedience to God's law. Those who accept Jesus as the Redeemer have a deep, sincere love for others of like precious faith. So yung palang, ang halimbawa pala ng pagkahikayat ay katulad na nangyaring pagkahikayat kay Saulo o kay Pablo nung siya po papunta sa Damascus upang usigin ang mga Kristiyano noong unang panahon. At habang sila ay bumabaybay kasama ng kanyang mga kawal, ay biglang may lumiwanag po sa kanya. At nagtanong sa kanya, Saulo, Saulo. Kinausap siya ng Panginoong Hesus mismo sa isang maliwanag, sa isang ilaw na tumawa, sa isang liwanag na tumama sa kanya. At siya po ay napasubasog. At sinabi niya, sino ka? Sino po kayo, Panginoon? At doon po nagpasimula yung tinatawag na conversion. Ay na-convert si Saulo na naging Pablo po ang kanyang pangalan. Na-convert po siya nung makilala niya ang ating Panginoon at tinanggap niya ang ating Panginoon bilang personal Lord and Savior. Nagkaroon siya ng ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. At nagpasya siya na maglilingkod sa Panginoon habang siya ay nabubuhay. Kaya nga sabi po niya ay wala akong dapat, hindi ko dapat anumang malaman kundi si Kristo at siya na napako. Ang kanyang buhay po ay itinuon niya sa pag-unawa at
pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang tinatawag nating conversion. At kapag siya po ay nagsumasaksi o ibinabahagi niya ang Panginoong Hesus, madalas niyang iniistorya ang nangyari po sa kanya ng pagkahikayat niya. Yung naganap na nangyari sa kanya nung siya papunta sa Damasco. Kaya yan po ang tinatawag na pagkahikayat. At ang sabi po, one of the strongest evidences of true conversion is love to God and man. Yung love to God and man, ito po yung obedience to God's law, yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. At sabi po, at yaong mga tumatanggap kay Jesus bilang kanilang manlubos ay mayroong malalim at sinserong pag-ibig sa kapwa o sa iba. Katulad ng mahalagang pananampalataya. At ang sabi po sa atin, at isa pang ebidensya ng tunay na pagkahikayat at natanggap niya ang katotohanan. At ang tanong po ay paano po ba ang pagtanggap ng katotohanan? Paano bang pagtanggap ng katotohanan? Ang sabi po sa atin sa The Law of Life, page 131 by E.J. Wagner. Ang sabi po, it is common thing to hear that such a one has received the truth. What is it to accept the truth? It is to accept the Lord Jesus Christ as our own personal Savior. No matter how correctly anybody's belief is as to a form, he has not the truth unless he has Christ within. Unless a man knows the Lord, he does not even know what the truth is. How then can he tell the truth? To accept the truth, therefore, is no light thing. It is not merely to want it, but to be transformed by it. Sa Tagalog po, ang sabi sa atin, pakaraniwang bagay na marinig na ang isa ay nakatanggap ng katotohanan. Ano ang pagtanggap ng katotohanan? Sabi po rito, ito ay ang tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang sariling personal na tagapagligtas. Gaano man kawasto ang paniniwala ng sinuman, tulad sa anyo, ay wala siyang katotohanan liban na lamang kung si Kristo ay nasa loob niya. Liban na lamang na nakikilala ng tao si Kristo, ay hindi niya nababatid kung ano ang katotohanan. Paano nga niya masasabi ang katotohanan? Ang tanggapin ng katotohanan sa maktwid ay hindi magaan na bagay. Ito ay hindi lamang ang naisin ito, kundi ang magbago nito. Kasi pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, na doon magkakaroon ng transformation sa buhay. Magkakaroon ng pagbabago. Kung ano ang ating iniisip, kung ano ang ating sinasalita at ginagawa at pinapanukala. Magkakaroon ng transformation, pagbabago. Yun po ang ibig sabihin ng pagtanggap ng katotohanan. Ang pagtanggap pala ng katotohanan ay yung tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang sariling personal na tagapagligtas. Kasi nadun po ang kapangyarihan na nagbabago ng buhay kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay babaguhin tayo, ay yung mga katotohanan na dala-dala ng Panginoong Hesus na kanyang binabanggit ay magiging bahagi ng ating buhay. At ang isa pa po ay maaari ang muling pagbibinyag, yung tinatawag nating rebaptism. Ito po ay nakasulat sa Gawa 19:3-5 at sa Evangelism 372-375 at sa Acts of the Apostles 285. At kung babasahin po natin ito ay kung alam natin na mali yung paraan ng pagbibinyag na ginawa sa atin noong una, na hindi nakabatay sa sinasabi ng Panginoon, ay pwede po tayong magkaroon ng tinatawag na rebaptism o pagbibinyag muli. At pagbibinyag naman doon sa talagang tama at doon sa nais ng ating Panginoon. At ang isa pa po ay si Kristo ang dapat na sentro ng binyag. Gawa 8:16, Desire of Ages 181. Ang sabi po sa atin sa Desire of Ages 181, apart from Christ, baptism like any other service is a worthless form.
He that believe not the Son shall not see life. Sa Tagalog po ay kapag hiwalay kay Kristo, ang binyag tulad ng iba pang paglilingkod ay walang kwentang anyo o forma. Siya na hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakita ng buhay. Kaya po ang binyag po na hindi sumasang-ayon sa sinabi ng Panginoon, sa mga tagubilin ng Panginoon. At nilalapastangan yung mga tagubilin na sinasabi ng Panginoon. Yung po ay hindi po nakasentro si Kristo sa binyag. At kapag wala po si Kristo, sabi kapag hiwalay kay Kristo, ang binyag tulad ng iba pang paglilingkod ay walang kwentang anyo o forma. Maliwanag po na si Kristo po ang pinakamalaga sa binyag. At walang saysay ang binyag kung wala si Kristo. Kaya po nagkakaroon ng halaga ang binyag ay sapagkat dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Yung po ang nagbibigay ng halaga sa binyag. Kaya dapat po ang ating Panginoong Jesus ang sentro ng binyag at ng kanyang mga tagubilin ay dapat po ay sinasang-alang-alang yung mga bilin ng Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus na kanyang pinakaloob kay Ellen G. White. Hinggil sa tamang paraan ng pagbibinyag ay dapat nating ikonsidera upang ang binyag po ay nakapaloob doon ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat tandaan natin, kapag hiwalay kay Kristo, ang binyag tulad ng iba pang paglilingkod ay walang kwentang anyo o forma. Ang sabi pa po sa atin, ay walang bisa ang binyag kung walang pakiisa ng puso kay Kristo. At pagkilala na dapat silang manalig sa ating Panginoon at mamuhay sa Kanya. Ang sabi sa Counsels for the Church, page 295, ito ay sa pamamagitan ng pagtugma sa kalooban ng Diyos sa ating mga salita at mga gawa. Ating ugali ay napatutunayan natin ang ating pakiisa o ugnayan sa Kanya. Kapag ang isa ay tinatakwil ang kasalanan na siyang pagsalangsang sa kautusan, ang kanyang buhay ay madadala sa pag-alinsunod sa kautusan hanggang sa sakdal na pagsunod. Ito ay gawain ng banal na Espiritu. Napakalaga po na walang bisa ang binyag kung walang pakiisa ng puso kay Jesus. Kaya dapat malaman ng mga bibinyagan na dapat mahalaga na magkaroon sila ng pakikiisa ng kanilang puso sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po sa Child Guidance 499, ang binyag ay hindi ginagawang Kristiyano ang mga anak o ang mga tao. Hindi rin ito humihikayat sa kanila. Ngunit ito ay panlabas na tanda na nagpapakita na sila ay may alam o unawa na sila ay dapat na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala na sila ay nananalig kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas at simula ngayon ay mabubuhay para kay Kristo. So dapat ito po ang emphasis na ito po ay ang binyag ito po ay panlabas na tanda. Ibig sabihin kahit binyagan ka, hindi ito ang humihikayat sa atin. Kundi ito po ay tanda o yung panlabas na tanda na ipinapakita natin na tayo po ay may alam o unawa na dapat na maging mga anak ng Diyos sa magitan ng pagkilala na tayo nananalig kay Kristo Jesus bilang ating tagapagligtas at simula ngayon ay mabubuhay tayo para kay Kristo. At ang isa pa po ay si Kristo ang pinakamalaga sa binyag. Pinakamalaga po. Tatandaan po natin yan. Son of Ages, Tagalog 232 at sa English po 181. Kung hiwalay kay Kristo, ang binyag tulad ng iba pang paglingkod ay isang anyo o pormang walang halaga. Kaya sabi po sa Counsels for the Church 295, the ordinances of baptism and the Lord's Supper are two monumental pillars
the one without and the one within the church. Upon these ordinances, Christ has inscribed the name of the true God. Kaya dito pala ay ito pala yung dalawang monumental pillars, yung isa yung ordinance of baptism at saka yung the Lord's Supper. Kaya napakalaga po yan. At sabi po rito, upon these ordinances, Christ has inscribed the name of the true God. Hinuukit pala, ibig sabihin na inilalagay sa ordinansa ito ay inilalagay ang pangalan ng tunay na Diyos. At ang sabi po sa atin, ano po ang name of the true God? Ano ang pangalan ng tunay na Diyos na inukit sa atin? Ito po ay ang the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ito po ay ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Mateo 28:19. O kaya the name of Jesus, the name of the true God. Nasabi sa ML 3:53, by Ellen G. White. The name of Jesus or the name of the true God. At ang sabi po sa atin, ano po ba yung pangalan ng tatlo? Ng Father, the Son, and the Holy Spirit, ano po ang pangalan nila? Ang sabi sa Testimony Volume 6, 166, si Jehovah ang siyang tunay na Diyos at siya ay dapat galangin at sambahin. Yun po ang pangalan ng tatlo. Na siyang tunay na Diyos at siya ay dapat galangin at sambahin. Ang sabi sa atin sa Mateo 28 verse 19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi sa 1 John 5:7, there are three that testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. At ano po ang pangalan nilang tatlo? Ano po ang pangalan ng Heavenly Trio? Ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 360, si Jehovah ang walang hanggang nangyari sa pamagitan ng sarili, isang hindi nilikha. Siya ang pinagmulan at tumutustos ng lahat sa lahat. Ang tanging karapat-dapat sa kataas-taasang paggalang at pagsamba. Yung pala ang pangalan ng tatlo. Ito po ay si Jehovah. Sa wikang Hebrew po ay Jehovah. At ang pangalan pong yan ay singular. Ang pangalan nilang tatlo ay Jehovah, nang ibig sabihin ay self-existent one, eternal and uncreated. Ang sabi sa atin sa isang aklat, The Name of God, page 54 to 55 by A.T. Jones. Ang sabi po doon, this is Jehovah, Jehovah God Jah, and corresponds to I am. Yan. Kaya ang ibig sabihin pala ng salitang Jehovah po ay self-existent one, eternal and uncreated. At yan na po itumutukoy po sa tatlo na walang iba, na ang kanilang pangalan po ay Jehovah. Kaya sabi sa atin sa isang aklat po ni E.G. Wagner na Spiritualism, page 12, ang sabi po, the great God's most sacred name is Jehovah. Ang pinakasagradong pangalan ng Diyos ay Jehovah. At yan din po ang tinatawag na the most powerful name in the universe. Ang pinakamakapangyarihang pangalan sa sangsinukob. At ang sabi sa Testimony Volume 1, 410, ang mga banal na anghel ay nalulungkot at nasusuya sa hindi maghalang na paraan na ginagamit ng marami ang pangalan ng Diyos. Ang dakilang Jehovah, binabanggit ng mga anghel ang sagradong pangalan na iyan na may pinakamalaking takot na kailan may tinatakpan ang kanilang mga mukha kapag kanilang winiwika ang pangalan ng Diyos. At ang pangalan ni Kristo ay napakasagrado sa kanila na kanilang binibigas ito na may pinakamalaking paggalang. Kaya mayroong binabanggit dito yung pangalan ni Kristo. Ano po ba yung pangalang Jesus? Sa wikang Hebrew ay Yeshua. Ang ibig sabihin pala ng pangalang Jesus
o Yeshua sa Hebrew ay Jehovah saves o si Jehovah ay nagliligtas. Yan palang ibig sabihin ng salitang Jesus. Kaya makapangyarihan po ang pangalang Jesus. Sa Hebrew po ay Yeshua, na ibig sabihin po ay Jehovah saves o si Jehovah ay nagliligtas. Kaya kapag sa baptism ay ginamit mong pangalan ay Jesus, ay sapat na rin po iyon sapagkat ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin nito ay Jehovah saves. Kaya po ang mga alagad, ang ginamit nila ay sa pangalang Jesus sa pagbibinyag, ay okay po yun. At okay din po kung ang gagamitin natin ay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang pangalang nilang tatlo ay Jehovah, na sa wikang Hebrew po ay Jehovah. At ang sabi po rito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang sabi sa Bible Commentary, Volume 7, 959, when you gave yourself to Christ, you made a pledge in the presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the three great personal dignitaries of heaven. Kapag sinuko nyo ang inyong sarili kay Kristo, ay nagpapanata kayo sa presensya ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang tatlong malalaking mga personal na dignitaryo ng langit. Napakalaga pala na isuko natin ating sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating itinataas si Jesus Christ at ang ating iniliwalhati, pinupuri, sapagkat sa pagluwalhati sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po doon, ay naroon po ang the three great personal dignitaries of heaven na handang tumulong sa sino man na sinusuko ang kanilang sarili kay Kristo, ay nagpapanata kayo sa presensya ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang tatlong malalaking mga personal na dignitaryo ng langit. At ang sabi sa Sermons and Talks 367 to 368, you are baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. You are raised up out of the water to live a new life. You are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the three holiest beings in heaven who are able to keep you from falling. Sa Tagalog po, kayo ay binibinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kayo ay ibinabangon mula sa tubig upang mamuhay ng bagong buhay. Kayo ay ipinanganak sa Diyos at nakatayo sa ilalim ng pahintulot at kapangyarihan ng tatlong pinakabanal na mga individual sa langit, na may kakayahan upang ingatan kayo na huwag tumumba. Napakalinaw po ng mga quotation po at mga sipi mula sa Spirit of Prophecy. At ang sabi po sa atin sa manuscript, volume 6, page 29, ang sabi po rin ay, baptism is a most solemn ceremony when men and women truly converted are baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. These three representatives of heavenly authority behold the seen and accepted the vows made by human agents to walk henceforth in newness of life. Sa Tagalog po, ang binyag ang pinaka solemneng seremonya. Kapag ang mga lalaki at babae na tunay na mga hikayat at nabibinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu, ang tatlong mga kinatawan ng otoridad ng langit, ay tumitingin sa tanawin at tinanggap ang mga panata na ginawa ng mga tao upang lumakad simula ngayon sa kabanguhan ng buhay. Napakalaga po ito. Napakatindi po mga pangusap na ito mula sa lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White. At ano po bang binyag? May nagtatanong po na ano po bang binyag? Ang sabi sa L. Writings Tagalog 270, ang binyag pala ay ang pagkabuhay na maguli ni Jesus ay inaalala sa magitan ng ating pagkalibing
Nakalakip niya sa binyag at ibinangon mula sa libingan tubig, kawangis ng kanyang pagkabuhay na maguli upang mabuhay sa kabaguhan ng buhay. Kaya po ang binyag pala ay ay kawangis ng ebanghelyo ng mabuting balita. Kaya pag tayo binautismo po ay para naalala natin naalala natin yung ebanghelyo ng mabuting balita. Ano po ba yung ebanghelyo ng mabuting balita o the gospel or the good news? Ito po ay ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang pagkabuhay niya, ang paglilingkod niya bilang dakilang saserdote sa banal na dako ng sanktuaryo sa langit, at ang pagpasok niya sa kabanal-banalan dako ng sanktuaryo sa langit para wakasan o pawiin at burahin ang lahat ng mga kasalanan ng mga nagsisising makasalanan at mamuhay sila ng buhay na sakdal at masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos ang damit na katwiran ni Kristo sa pamamagitan ng panampalataya, kabutihan at biyaya ni Kristo. At ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang kabuuan, yung pinaka-summary ng Ebanghelyo. Tatandaan natin po yan. At ang binyag po ay nagpapakita sa atin ng summary ng tinatawag nating summary o kabuuan ng Ebanghelyo. Pinapakita sa atin yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan na nagbigay ng kaligtasan para sa lahat. At pangalawa po yung pagkabuhay niya. Ito po yung tinatawag nating yung kanyang resurrection na nagpapakita na ang ating Panginoong Hesus ay siya po ang may hawak ng buhay. Siya po ang may-ari, ang prinsipe ng buhay. Siya rin po ang tinatawag nating may akda ng buhay. Ang kanyang pagkabuhay po ay katunayan na hawak niya ang buhay at nasa kanya. Siya ang tinatawag na bukal ng buhay. Siya ang source of life. Siya ang lumikha ng sanlibutan, ng lahat ng nakikita natin sa universe. Si Jesus Christ po ang lumikha niya. At siya rin po ang magtutustos ng buhay. Ang lahat ng mga nabubuhay po ay hindi yan mabubuhay kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya po yung tinatawag na sustainer of life. At ang kanya namang paglilingkod niya bilang saserdote sa banal na dako ng sanktuaryo sa langit, ang kanyang paglilingkod doon ay nagpapatunay na ang kabanalan ay masusumbungan lamang sa ating Panginoong Jesucristo, na hindi tayo magiging matuwid sa lupang ito kung hindi dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang ibig sabihin po niya. Yung kanyang paglilingkod bilang dakilang saserdote sa banal na dako ng sanktuaryo sa langit. At yun namang pagpasok niya sa kabanal-banalan dako ng sanktuaryo ay ito po yung pagpapakasakdal ng ating pamumuhay. At yung lubos na paghahanda para sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon, ang makagagawa lamang po yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang saserdote na pumasok sa kabanal-banalan dako ng sanktuaryo noong 1844 hanggang sa ating kapanahunan po, na ang layunin niya upang wakasan o pawiin at burahin ang lahat ng mga kasalanan ng mga nagsisising makasalanan at mamuwis ang mga tao, ang mga lingkod ng Panginoon ng buhay na sakdal at masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos, na yun po ang kumakatawan sa tinatawag na yung damit ng katwiran ni Kristo, yung robe of Christ's righteousness na nais ibihis sa atin ng ating Panginoon sa magitan ng pananampalataya, kabutihan at biyaya ni Kristo, at ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang iba't ibang uri ng binyag? May 3 uri po kasi ba ng binyag. Una po yung binyag ng tubig. Ito po yung ating tinatalakay. At may isa pa yung tinatawag na binyag ng banal na Espiritu. Ito po ay nakasulat sa Acts of the Apostles 383. Tumutukoy po ito sa unang First Pentecost
At sa huling, ang iinuman po ay yung huling ulan, yung second Pentecost, at yung pong tinatawag na daily showers. Meron din pong isa yung tinatawag na araw-araw na ambon ng ulan na ipinagkakaloob sa atin araw-araw. Ang binyag ng banal na Espiritu po ay pribilehiyo nating tanggapin bawat araw. Ito po yung tinatawag na showers. Araw-araw po ito. Makikita niyo po yung mga halaman ay araw-araw po silang binibigyan ng Panginoon ng dew o yung tinatawag na hamog para manatiling sariwa yung mga halaman. Binibigyan sila ng tinatawag natin ng ambon na ulan. At ganoon din po ang mga Kristiyano. Ay binibigyan tayo ng araw-araw tayong pinagkakalooban ng Panginoon ng tinatawag na showers of the Holy Spirit. At itabi po doon ay pribilehiyo natin na tanggapin ito. Ang sabi sa atin sa Child Guidance page 69, teach your children that it is their privilege to receive every day the baptism of the Holy Spirit. Turuan ang inyong mga anak na pribilehiyo nila na tumanggap araw-araw ng binyag ng banal na Espiritu. Napakalaga po na araw-araw tayong binyagan ng banal na Espiritu. At mabibinyagan lang tayo ng banal na Espiritu kapag ang ating Panginoong Hesukristo ang ating pinapasok sa ating puso. At ang pinag-aaralan po natin araw-araw, ang ating kinakain, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang buhay, ang kanyang karakter, ang ating pinag-aaralan. At mga reformasyon na nais niyang makita sa atin. Sapagkat lahat po ng reformasyon na yan, yung iba't ibang mga reforma, yan pong lahat ay ang Panginoong Hesus po, ang siyang author niyan, ang may akda. Kaya kailangan sa pag-aaral po ng mga iba't ibang mga reforma, kailangan natin kilalanin si Kristo bilang may akda. At siya po ang magbabago ng ating buhay upang umalintulad ng ating buhay doon sa mga iba't ibang reforma na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo po, yung tinatawag na binyag ng kahirapan. Ito po yung pag-inom ng saro ng kahirapan. Ang sabi sa atin sa L Writings Tagalog 359, L Writings 272, L Writings 283 at Acts of the Apostles 542. Ang sabi po dito ay kagaya ni Jacob na nakipagbuno sila sa Diyos, matagal nang ninanais na iligtas sila ng mga anghel. Subalit dapat pa silang maghintay ng konting panahon. Ang bayan ng Diyos ay dapat uminom sa saro at mabautismo ng binyag. Ibang klaseng binyag po yan. Ito yung tinatawag na binyag ng kahirapan o yung pag-inom ng saro ng kahirapan. Yung pangatlong uri po yan ng tinatawag na binyag. Una po ay binyag sa tubig. Ito yung pinag-aaral natin. Ang pangalawa po ay yung binyag ng banal na Espiritu na binubuo ng unang Pentecost, First Pentecost, at yung tinatawag na daily shower of the power of the Holy Spirit, yung araw-araw na binyag ng banal na Espiritu. At ang pinakauli po yung tinatawag na Second Pentecost. Ito po ay pag nagkaroon po ng Second Pentecost, ito po yung tinatawag na pagtatatak. Pag tinatakan na po tayo at nakaabot na tayo sa tinatawag na sakdal at kompleto na po na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na po sa atin, ang buhay ni Kristo ay nag-reflect na sa ating buhay, ay bubuhusan naman tayo ng tinatawag na Second Pentecost. Ito po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang maghahanda po sa atin upang tayo makatagal. At ito po yung pandong sa panahon ng kapagabaghan at sa panahon ng pagbubuhos ng 7 huling salmo. Yan po. Kaya ang sabi po rito ay endure suffering as a good soldier of Jesus Christ. So ang mga anak pala ng Diyos ay makakaranas talaga ng matinding kahirapan at dapat silang uminom ng saro ng kahirapan. Ito po ay tinatawag na yung binyag ng kahirapan. At ang halimbawa po nito ay ang mga tao ng Diyos. Ang sabi po dun sa Great Controversy, Tagalog 551, ang mga tao ng Diyos ay dapat uminom
sasaro at mabinyagan ng bautismong ito. Mababasa po rin natin sa Marcos 10:38, Lucas 22:42. Malinaw po na ito ay tumutukoy sa saro ng matindi at kakilakilabot na kahirapan at pagsubok na dinanas ng ating Panginoong Hesus nung siya ay hamakin, pahirapan, libakin, pigatiin, kutsain, saktan at ipako sa krus at gawan ng sari-saring paghihirap na hindi pa naranasan ng sinumang tao. Si SA 32, Christ in the Heavenly Sanctuary, page 27, Counsels for the Church 340, Desire of Ages 548. Yan din po ang maranasan ng mga lingkod ng Diyos. Sila ay iinom ng parehong saro at bautismo ng gayong binyag. Yung saro ng kapaitan, ng tawag po doon, Desire of Ages 624. Saro ng pagsubok at matinding paghihirap, Desire of Ages 689. At mapait na saro ng kahihiyan at pagdurusa, yun naman po ay Desire of Ages 690. At para sa dagnag ng kaalaman ng Inggil sa binyag, ay basahin po natin ang Testimonies for the Church, Volume 6, page 91 to 99. Desire of Ages, chapter 11 at Evangelism, chapter 69. Yan po yung mga binyag sa tubig. At narito rin po ang mga talata sa Biblia hinggil sa binyag o bautismo sa tubig. Ang sabi, John 1:33, Juan 3:5, Lucas 3:16, Marcos 1:4, Marcos 16:15, Unang Korinto 12:13, Unang Pedro 3:21, Gawa 2:41, Gawa 8:12, Gawa 10:48, Gawa 11:16, Gawa 19:14, Gawa 22:16, Colossus 2:12 at Galatia 3:27 at marami pang iba. Para sa inyong mga katanungan ay sabihin ang inyong mga tanong at sa ating messenger at sasagutin natin kung ano po ang sabi ng Panginoon. Salamat po. At tandaan natin po ito. Ang sabi sa atin sa Counsels for the Church, page 295. The ordinances of baptism and the Lord's Supper are two monumental pillars, the one without and the one within the church. Upon these ordinances, Christ has inscribed the name of the true God. Sa Tagalog po, ang mga ordinansya ng binyag at huling hapunan ng Panginoon ay dalawang mga malaking bahaligi. Ang isa ay sa labas at ang isa ay sa loob ng iglesia. Sa mga ordinansya na ito ay inuukit o inilalagay ni Kristo ang pangalan ng tunay na Diyos. Ulitin po, sa mga ordinansya na ito, inuukit o inilalagay ni Kristo ang pangalan ng tunay na Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Ang sabi sa atin sa The Law of Life, page 42 by E.J. Wagoner. The disciples of Jesus are baptized into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Matthew 28 verse 19. To be baptized in the name of the Lord is to be swallowed up in His life, so that one can say, I live yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live is in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Galatia 2:20. Since the life is the life of Christ, it is perfectly proper for the person to bear the name of Christ, just as the wife bears the name of her husband. We are joined by death to Christ in the bond that nothing can break. The Law of Life, page 42 by E.J. Wagoner. Tingnan po natin sa Tagalog. Ang mga alagad ni Kristo ay binibinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Mateo 28:19. Ang mabinyagan sa pangalan ng Panginoon ay ang malunok sa kanyang buhay upang masabi niya, Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa panampalataya. Ang panampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sa pool na ang buhay ay buhay ni Kristo, ay nararapat ng sakdal para sa isang tao na dalhin ang pangalan ni Kristo
tulad ng asawang babae na dinadala ang pangalan ng kanyang asawang lalaki. Tayo ay pinagdurugtong ng kamatayan ni Kristo sa isang bigkis o panali na walang anumang ang makakaputol. Kaya kapag tayo pala ay nabautismuhan, ay inilalagay pala sa atin yung pangalan ni Kristo. Ito po pala ibig sabihin ng inuukit o inilalagay yung pangalan ng Diyos, ng tunay na Diyos, doon sa babautismuhan. Nang ibig sabihin pala nito, parang katulad ng isang asawang babae na kapag siya ay kinasal, ay inilalagay sa kanya yung pangalan ng kanyang asawa. Dinudugtong ang pangalan ng kanyang asawa bilang kanyang bahagi ng kanyang pangalan. Nasabi po rito ay ang pangalan ni Kristo, tulad ng asawang babae na dinadala ang pangalan ng kanyang asawang lalaki. Tayo ay pinagdurugtong ng kamatayan ni Kristo sa isang bigkis o panali na walang anuman ang makapuputol. At sa pagpapatuloy po, ang sabi, we are joined by death to Christ in a bond that is nothing can break. Neither life, nor death, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature. Romans 8:38-39. His name is our salvation. We are baptized into it, and it is the strong tower in which we run and are saved. So again, we rejoice in the assurance given in the third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Exodus 20:17. Ito po ay from the Law of Life, page 42 by E.J. Wagoner. Ang sabi po sa Tagalog, tayo ay pinagdurugtong ng kamatayan ni Kristo sa bigkis o panali na walang anuman ang makapuputol. Maging ang buhay o kamatayan o ang mga anghel o mga pamunuan o mga kapangyarihan o mga bagay na narito sa kasalukuyan o mga bagay na darating o taas, lalim o anumang ibang nilikha. Roma 8:38-39. Ang kanyang pangalan ay ating kaligtasan. Tayo ay binibinyagan dito at ito ay isang matatag na muog na tayo ay nakagagalaw at panatag. Kaya nga muli tayo ay nagagalak sa katiyakan na ipinagkaloob sa atin ng ikatlong utos na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Bakit po? Sapagkat yung pangalan pala ng Panginoon, kapag tayo binautismuhan, ay kinakabit sa atin ang pangalan ng Panginoon. Kaya kapag tayo po ay gagawa ng kasalanan, ay nilalapastangan natin ang pangalan ng Panginoon sapagkat nakakabit sa atin yung pangalan ng Panginoon. Yung pala ang ibig sabihin ng kapag tayo ay binautismuhan sa Panginoon, ay kahit saan tayo pumunta, ay nakalagay po ang pangalan ng Panginoon sa atin. Nakakabit sa atin ang pangalan ng Panginoon. At malalapastangan natin ang pangalan ng Panginoon kung ang ating buhay ay taliwas sa buhay ng ating Panginoong Hesus. So dapat po, pag tayo po'y nabinyagan, dapat po ay hindi na dapat tayong magkakasala pa. Iiwas na tayo't masusuklam sa kasalanan. At pasasakop tayo ng lubusan sa Panginoon at lalakad tayo sa kabanguhan ng buhay patungo sa kasakdalan ng pamumuhay. Alalahanin ng mga nabinyagan na dahil kayo ay ikinasal kay Kristo dahil sa binyag at inukit sa inyo ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ay ito ang kanilang pahayag. Ang sabi sa Bible Commentary, Volume 5, 1110, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the three holy dignitaries of heaven, have declared that they will strengthen men to overcome the powers of darkness. Sapagkat inilagay na yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu sa atin. Ang sabi po doon sa Tagalog po, Bible Commentary, Volume 5, 1110, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tatlong banal na dignitaryo ng langit, ay nagpayag na palalakasin nila ang mga tao upang mapanugumpayan ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Napakagandang pangako po sa atin yan. Ang sabi po doon ay nagpapayag na palalakasin nila ang mga tao upang mapanugumpayan
ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Kaya po, pinangako ng Panginoon basta ang mahalagang manatili tayo sa ating Panginoong Hesus. At kapag tayo mananatili po sa Kanya, ang sabi po, mapananagumpayan natin ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Ipinangako yan ng Heavenly Trio. Ang nagpahayag po niyan ay Heavenly Trio. At ang sabi sa atin, Manuscript Volume 6, 167, Letter 200, December 15, 1902. The Father, the Son, and the Holy Ghost supply the power that makes Him victorious in every conflict with the Prince of Darkness. Sa Tagalog po, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay nagsusupply ng kapangyarihan at ginagawa siya na mananagumpay sa bawat pakikipagtunggali sa prinsipe ng kadiliman. Sinusupalian pala ng Heavenly Trio ng kapangyarihan yung mga nakipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po rin ay ginagawa sila na mananagumpay sa bawat pakikipagtunggali sa prinsipe ng kadiliman. Wala pong magagawa si Satanas, ang prinsipe ng kadiliman, kung tayo po ay susuplayan ng kapangyarihan ng Heavenly Trio dahil sa pakiisa at paghawak natin sa Panginoong Hesus, paglakad natin nakasama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa unang 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Napakatindi ang nagkakaloob ng victory sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Heavenly Trio ay nagkakaloob sa atin ng kapangyarihan, nagsusupply ng kapangyarihan upang gawin tayo mananagumpay sa bawat pakipagtunggali sa prinsipe ng kadiliman. At ang sabi po sa atin sa Review and Herald, January 27, 1903, the salvation of human beings is a very vast enterprise that calls into action every attribute of the divine nature. The Father, the Son, and the Holy Ghost have pledged themselves to make God's children more than conquerors through Him that loved them. Sa Tagalog po, ang kaligtasan ng sangkatawan ay isang napakalaking gawain na tumatawag ng aksyon ng bawat katangian ng likas ng Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay nagpanata sa kanilang mga sarili upang gawin ng mga anak ng Diyos na higit na mananagumpay sa magitan niya o sa magitan ni Kristo na nagmahal sa kanila. So, nakita niyo po dito na nagpanata. Pag ang Heavenly Trio po ang nagpanata, sigurado po yun. Walang paltus po kapag ang Heavenly Trio ang nagpanata. Nagpanata na sa kanilang mga sarili upang gawin ang mga anak ng Diyos na higit na mananagumpay. Nagpanata sila na gagawin nilang more than conquerors, higit na mananagumpay sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi sa Special Testimonies, Series B, number 763, Evangelism, page 615, there are 3 living persons of the Heavenly Trio in the name of these 3 great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will cooperate with the obedient subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ. Sa Tagalog po, ang sabi po sa atin, may 3 buhay. May 3 buhay ng mga persona o individual ng 3 sa langit. Ito yung natawag na Heavenly Trio. Sa pangalan ng 3 dakilang mga kapangyarihang ito, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, yung mga tumatanggap kay Kristo sa magitan ng buhay na pananampalataya ay binibinyagan, at ang mga kapangyarihang ito ay makikiisa sa mga masunuring sakop ng langit sa kanilang mga pagsisikap na mamuhay ng bagong buhay kay Kristo.
Ano po sabi po rito? Ang makapangyariang ito. Ano po yung mga kapangyariang ito? Ito po ay yung the heavenly trio ay makikiisa sa mga masunuring sakop ng langit sa kanilang mga pagsisikap na mamuhay ng bagong buhay kay Kristo. Napakaganda mga pangako po yan na binabagit sa atin ng heavenly trio. At ang sabi po sa atin sa Pacific Union Recorder, September 2, 1908, the presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the three highest powers in the universe, and those in whose name the believer is baptized, is pledged to be with every striving soul. Sa Tagalog po, ang presensya ng Ama, ng Anak at ang Banal na Espiritu, ang tatlong pinakamataas na mga kapangyarihan sa sansinukob at yaong pangalan kung saan ang mananampalataya ay bininyagan, ay nangangako na sasama sa bawat nagsisikap na kaluluwa. Nangako po ang heavenly trio na sasama sila sa bawat nagsisikap na kaluluwa. Kaya po, sigurado po ang ating tagumpay, may pagtatagumpay kapag kasama natin ang heavenly trio. Sigurado po, walang tatalo sa atin at walang magagawa si Satanas kapag kasama natin ang heavenly trio. Sapagkat ito pong heavenly trio po, ang sabi po, sila yung tatlong pinakamataas na mga kapangyarihan sa sangsinukob. Sa English po ay the three highest powers in the universe. At ang sabi pa po sa atin, manuscript, volume 19, 235, when you went down into the water and were baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, these three great powers of heaven pledged themselves to give you power and grace to resist every temptation to dishonor God. Kapag kayo ay inilubog sa tubig at bininyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, ang tatlong malalaking kapangyarihang ito, sa English ay three great powers of heaven, ay nangako sa kanilang mga sarili na magbigay ng kapangyarihan at biyaya upang labanan ang bawat tukso na lumalapastangan sa Diyos. Kaya ito po ay bibigyan tayo ng kapangyarihan at biyaya upang labanan ang bawat tukso na lumalapastangan sa Diyos. At ito po ang babala po sa atin. Sa Manuscript Volume 6, Manuscript Releases Volume 6, page 29, or Sermons Given March 10, 1908, nang sabi po doon, we are ordained unto God to bear fruit. Was this not our experience when we were laid down into the water and baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost? What did that mean? It meant that the three great powers in heaven were pledged to keep us as long as we remain one with Christ, united to the vine. Sa Tagalog po, tayo ay itinalaga ng Diyos upang magbunga. Hindi ba ito ang ating karanasan nang tayo ay inilubog sa tubig at bininyagan sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Banal na Espiritu? Ano ibig sabihin noon? Ito ay nangangahulugan na ang tatlong malalaking mga kapangyarihan sa langit ay nangako na ingatan tayo kung tayo ay nanatiling kaisa ni Kristo at nakaugnay sa puno ng ubas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay tutulungan pala, nangako po na tutulungan tayo ng three highest powers in heaven. Ito po yung tatlong malalaking mga kapangyarihan sa langit. Naiingatan tayo sa kondisyon po kung tayo ay mananatiling kaisa ni Kristo at nakaugnay sa puno ng ubas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na mahalaga po na nakaugnay tayo, nakakapit sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin bibitawan ng Panginoon, sapagkat na doon po ang lakas. Kapag nakakapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo, siguradong dadaloy ang tulong at pakisama
ng heavenly trio sa atin kung nakakapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang sabi po rito. Kung tayo ay mananatiling kaisa ni Kristo at nakaugnay sa puno ng ubas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po sa atin na ito po ay panguling slide. Ang sabi po sa atin sa Manuscript Releases Volume 7, 267 hanggang 268. At makikita rin natin sa Manuscript Release 10:7, 2 at 4 at sermon given October 20, 1906. Ang sabi po, when I feel oppressed and hardly know how to relate myself toward the work that God has given me to do, I just call upon the three great vortices. Kapag ako ay parang inaapi at nahihirapan, maunawaan, maiugnay ang aking sarili sa gawain na ipinagaloob sa akin ng Diyos na gawain. Tumatawag lang ako at nananalangin sa tatlong dakilang karapat-dapat. Sino po yung tatlong dakilang karapat-dapat? The three great vortices. Ito po yung Ama, Anak, at Banal na Espiritu. So, ang lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White, kapag siya daw ay nakakaranas ng parang inaapi at nahirapan, maunawaan, maiugnay ang kanyang sarili sa gawain ipinagaloob sa kanya ng Diyos na gawain. Ang ginagawa lamang ay tumatawag siya o nananalangin siya sa three great vortices na walang iba kundi ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At nangako po ang the three great powers in heaven, nangako sila na pagkakalooban tayo ng lakas, pagkakalooban tayo ng pagkatagumpay, gagawin tayong more than conquerors, higit naman na tagumpay, hanggat tayo po ay nanatiling nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo at nanatiling nakakapit sa Kanya at hindi bumibitaw at patuloy nakikipag-ugnay sa ating Panginoong Jesucristo na ating siyang itinataas, pinagmamasdan, sinasampalatayan o nananalig, pinagtitiwalaan at sinusundan saan man siya pumaroon. Nawa po sa mensaheng ito ay makita natin kung tayo lamang ay kakapit sa ating Panginoong Jesucristo, nakasisigurado po tayo na tayo po ay higit pa, more than conquerors, magtatagumpay tayo laban sa lahat ng lalang ni Satanas, laban sa kanyang mga tukso, sa kanyang mga pag-iengganyo para tayo gumawa ng kasalanan. Magtatagumpay tayo sapagkat ang ating kasama ay ang heavenly trio na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Na silang tatlo po ang tinatawag na heavenly trio, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na kayang-kayang gawin tayong higit naman tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po at sana po ay makatulong po itong ating ginawa nating pagsagot doon sa katanungan po sa atin. At makatulong ito na lumakas ang ating pananampalataya at patuloy na manalig at magtapat sa ating Panginoong Hesus. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.